Kung ganun talaga, Noli, mag-iingat tayo. Sagot naman ni Karding. Maari nga, Mang Karding, pero tiwala tayo kay Noli. Dati pa namang ginagawa to niya eh. Sabat naman ni Danilo. Habang hawak-hawak ni Noli ang panabong, kitang-kita nila doon sa kalaban ang seryoso nitong pagmumukha. Lalong-lalo na yung nakasagutan ni Lito kanina. At panay pa rin sa ginagawa nitong ritual. Ngunit hinayaan lang nila ito dahil parte ito sa paniniwala ng kalaban nila. Nang tapos na ang matanda sa ginagawa nito, doon pa lamang nagsimula ang pangalawang sultada ni Noli. Paglapag ng kalaban sa panabong nitong mala-agila ang itsura, inilapag din naman ni Noli ang pambato niyang puno ng mga dasal sa katawan. Isa na dito ang ikinarga niya, ang baluti ng butiki. Pagsangkaan ito, hindi nakasabay yung kay Noli nang siyang ikinabahala ng mga kasama niya. Dahil nakatatlong palo na ang kalaban, yung kanila parang walang planong gumanti. Tinitigan ni Noli ang balanse ng panabong niya at wala naman siyang nakitang kakaiba. Akala pa nila, Karding, malubha na ang tama nito dahil halos gumiwang-giwang na ito sa lupa. Napapadyak na ang kalaban sa lupa nun. Sa pag-aakalang segundo na lang ang lilipas, tuluyan ng matumba yung kila Noli. Pero nagulat silang lahat dahil nung dumikit ito sa pambato ni Noli, malintulad mo sa butiking nakakapit sa likod ng daga. Dahil nung makatuka ito, nagpapakawala ito ng hindi mabilang na atake. Halos nagkasabog-sabog ang balahibo noon sa likod dahil animoy tinadtad ito ng sugat. Hindi na nakabangon pa ang pambato sa kalaban dahil sa lalim ng sugat na natanggap nito. Sa paghihiwalay ng taga-karyo sa dalang pambato, nakalaylay na ang liig ng kalaban matapos hugutin ang taring nakabaon. Dahil sa huling laban ni Noli, may naririnig silang bulong-bulungan doon sa paligid na isa silang sa may demonyong mananabong. Magamat ganon pa man ang natanggap nilang puro-puro, nanatiling kalmado ang kanilang pangkat. Dahil kapag pinatulan nila ang mga yon, sila ang lalabas na masama sa mata ng mga tao. Paglabas nila ng ruweda, kasama nila ang buo nilang grupo na bumalik sa misang kanilang iniinuman. Grabe ka, Noli. Di namin nakalaing may saganador itong mga panlaban mo. Simula pa kasi nung naglalakbay pa tayo sa Uringaw, ipinanlalaban mo pa to. Uwi ka sa kanya ni Karding. Marami ka pang di alam sa pagkatao nitong bata ko. Oo nga pala, ikaw Danilo, kanina ka pang pahimas-himas dyan sa hinihingi mong tandang. May balak ka pa bang ilalaban yan? Dahil kung hindi, maaring alis na tayo at simulan na nating hanapin ang bahay ni Huro. Tugon naman ni Manong Tuming. Matapos marinig sila nito, nag-uwi ka naman ito ng maya-maya konti, Manong. Medyo kinakabahan kasi ako eh. Sa maaring itawag nila dito sa panlaban ko. Wika niya dito. Ano ka ba, Danilo? Sanay naman tayo dyan sa bundok eh. Sa ganyang klaseng panabong. Ngayon ka pa ba mag-iinarte? Bulungan naman nila Lando at Buning. Oo nga naman, Danilo. Kung gusto mo, ako na lang ang magdadala niyan sa loob.
Wika din naman ni Noli. Ako na. Basta sabi nyo eh. Dahil nga nakalusot sa digmaan ang mga panlaban ni Noli, matagumpay nga nilang nakuha ang 2 kaba ng bigas. Iniwan nila ito sa pwesto ng mga kasama nilang nag-iinuman, habang silang 5 tumungo na naman sa sabungan upang ilaban yung tandang ni Danilo. Pagpasok pa lang nila sa sabungad ng sabungan, ramdam na nila ang pagtitig ng mga tao sa kanila at halatang may iilanan na lalait sa kanilang mga tandang. Hindi naman nila ito pinapansin dahil maging sila man, medyo nailang sila sa daladalang panabong nitong si Danilo. Bukod sa may palong pa ito, kagagaling lang nito sa bukid at makikita mo talaga sa itsura nitong pangkatay lamang. Ngunit ang hindi alam ng mga sabungero doon, hindi ordinaryong mga sabungero ang mga nasilaya nila. Di pa man sila nakarating sa unahan, pinagkumpula na sila ng mga sabungero dahil sa gusto nitong makipag-ulot sa kanila. Mga to, dito na kayo sa amin pumatad. Tatapatan ko yan ng triple. Pag-aalok pa ng isang lalaki na parabang galing pa itong bayan. Hindi pwede mga Ginoo. Isa lang pwedeng kasahan. Yun kung magkakasundo. Aktong sabi naman ni Karding. Dahil sa kulit ng mga ito, bigla ding nag-alok sa kanila na gagawin nitong 4 na doble ang kanilang pusta. Ang itatapat nilang itataya sa taya ni Danilo. Kaagad na itong tinanggap nila Danilo dahil kung iisipin, kapag natalo sila, walang problema yon. Napakaliit lang ng pusta nila. Pero kung sila ang manalo, magiging tiba-tiba ang kanilang pangkat. Kaya lang naman ganun kung maghabol sa kanila ang mga yon. Dahil halata sa kanilang mga itsura na galing pa silang mga bundok. Nang kinasahan na nila ang 3 mananabong na magkakasama, napangisi lang naman itong tumalikod. Dahil sa pag-akalang, ganun nila kadaling matalo ang grupo nila Noli. Sinipat-sipat ng mga kasama ni Noli ang paglalagay ni Danilo ng tarik. Dahil una nila itong makitang gumawa ng ganon. Sa ilang sandaling panunood nila, harap-harapan ni Danilong ikinabit sa kanyang panabong ang batong kulay itim na may nakaukit na simbolo ng kalasag ng isang mandirigma. Ano ba yan? Bato? Yan ang nilalagay mo sa pansapin mo? Gulat na wika ng isa nilang kasama na si Lito. Oo, isa yung uri ng bato. Ulit na itong nagbibigay ng swerte sa atin. Patawa-tawang wika ni Danilo. Oh, tapos na. Pwede na tayong pumasok sa loob. Total, tapos na ang palaro. Sabi ni Danilo sa mga kasama niya. Sinuli noon, pangiting-ngiti lang naman siyang nakikinood sa ginawa ng kaibigan niya. Pagpasok nila sa loob, maraming nagtatawanan dahil sa hawak-hawak ni Danilong panabong. Bukod sa Bisaya lang ito, nakalaylay pa ang buntot nito na para bang pinagsakluban ng langit at lupa. May nagsasabi pang, lalaban ba yan? Parang may nervyos eh. Maging sila Karding at Tonyo,
Pasimpleng napangiti. Pero nung inilapit nila ito sa magiging kalaban nito, aba, tumindig yung balahibo nito sa lig. Indikasyong lalaban talaga ito. Tumitik-tilaok pa. Aba, ang yabang ah. Sige nga, bitawan na para makita yung katag. Sambit naman ng lalaki na nakapusta sa kabilang panig. Pagbitaw ni Danilo sa pambato, kaagad rin namang ginawa ng kalaban ang dapat nitong gagawin. Di pa man nagsalpukan ang mga tandang, biglang tumalo ng napakataas ang kay Danilo. Dahilan para malito ang kalaban nito. Pagbagsak nito sa lupa, kaagad tinamaan ang tunggali nito. Nakaganti naman ang ganador ng kalaban. Ngunit tila ba parang kidlat ang bilis ng panlaban ni Danilo. Kaagad yung nakailag at muling lumipad papaitaas. Saka nagpapakawala na naman ng atake. Palakpakan ang panig nila Nulinoon dahil sa nakakaaliw na laban ng mga tandang. Yung akala nila noon, yung kalaban nila noon, halatang napipiko na. Dahil ang hinihintay nitong pagkakataon ay ang makahawak yung panlaban niya at doon matapos ang laban. Pero sa tagpong yon, tila ba pinaglaruan lang ng manok ng bundok ang pambato nila. Dahil sa paunti-unting tama ng manok ni Danilo, di kalaunan, namatay din ang kalaban. Magaman may nasasayahang mga tao, may mga tao din naman na labis ang pagkapikon dahil sa mga pangyari. Pagbalik nila sa destinasyon nila Manong Duming, napuno ng tawanan ang buo nilang grupo. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, halos napuno ng kasayahan ang iilan nilang oras at pagkabusog sa mga pagkain at tuba. Matapos nilang mag-inom, muli na namang nagpatuloy sa paglalakbay ang pangkat ni Manong Duming sa kabilang baryo. Dahil sa alam nilang aabutin sila ng ilang araw sa kanilang paglalakbay, maigi nilang ipinaghanda at isinaayos ang kanilang mga dalang pagkain. Huwag kayong mamumroblema sa mainom. May bukal tayong matatagpuan bago natin mapasok ang lugar ng tinago. Doon tayo mananatili ng 1 araw upang makapagsabong ulit kayo. Napapansin ko kasi, parang nanghina yung ilan nating kasama kung hindi nakakain ng ganon. Wika naman ni Manong Duming. Nang marinig nila ito nuli, mas lalong ginanahan sila sa kanilang paglalakbay. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, habang nakasakay sila nuli sa kanilang mga kabayo, bigla silang napahinto sa gitna ng baryo. Nang makasipat sila ng 10 lalaki na naglalakad. Papasalubong ito sa kanila, kaya nais nilang ihinto muna ang sinasakyan nilang mga kabayo upang paunahin sa paglalakad ang mga lalaking kanilang mga nasilayan. Makiraan ho! Makiraan ho, mga Ginoo! Mga sabungero kayong dayo. Saan kayo galing? Wika ng isa sa mga lalaki. Sa paglapit nito sa kinaroroonan nila Manong Duming, doon napagtanto nila Manong Duming na hindi ordinaryo ang mga taong kanilang nakasalubong. Habang papalapit ito sa kinaroroonan ng iba nilang mga kasama, panay ang pagtakip nito sa kanilang mga mukha na para bang ayaw ng mga ito na masilayan ang kanilang mga pagmumukha. Sapangkat
nila Manong Duming. Daan lang kayo, Manong. Huwag lang ho kayong lumingon sa aming pangkat upang hindi na uminit ang aming mga ulo sa inyong paglitawan. Sagot naman ni Manong Duming. Maging sila Nuli noon, ramdam na ramdam nila na bumabalot sa mga matatanda. Nang makalagpas na ito sa kanilang kinaroroonan, kasabay nito ang paglanghap nila Nuli ng napakabahong amoy na sumasabay sa hangin. Hindi na ito pinapansin nila Manong Duming dahil wala namang ginawa sa kanila ang mga nilalang na kanilang nakasalubong. Manong Duming, hindi nyo ba kikitila ng buhay ang mga aswang na yon? Alam nyo naman na mga aswang ang mga yon, di ba? Tanong ni Nuli. Oo, Nuli. Alam kong mga aswang ang yan. Pero hindi natin sila pwedeng saktan dahil lamang meron silang dugo ng mga gapunan. Hindi natin alam na nagbabago na ang mga yan. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nilang mag-usap, pinili na ng kanilang pangkat na magpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad noon ang kanilang mga kabayo, pilit ni Nuling tingnan ang 10 kalalakihan na yon na naglalakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Kitang-kita nila Nuli noon ang pagsuot nito sa kakahuyan na para bang doon ang daanan ng kanilang tirahan. Sa pagsapit ng gabi, ganon pa rin naman ang naging ganap sa pangkat nila Nuli. Magluluto ng makakain at mag-iinuman ng tuba. Pero matapos nilang mag-inuman, kaagad na silang natulog upang makabawi man lang ang kanilang mga katawan. Pasalamat sila ng gabing yon dahil walang mga nilalang ang nanggugulo sa tahimik nilang gabi. Pagka kinaumagahan, muli na namang naglalakbay ang kanilang grupo. At pagsapit ng tanghali, nadapo na naman sila sa gitna ng 3 baryo kung saan tanaw nila doon ang kabuhayan ng mga tao. Naghanap sila ng pwedeng pagsilungan ng puno upang maayos ang oras ng kanilang tanghalian. Matapos nilang makakain, hindi mawala sa kanilang pangkat ang mag-iinuman ng tuba at lambanok. Bawat baryo kasing madadaanan nila, bumibili sila ng tuba. Dahil kasi sa inuman, mas lalong naging solido ang kanilang samahan. Para kasi sa grupo ng ermitanyo, isa ang alak sa mga nagpapapanatag ng kanilang samahan. Sa pag-usap nila habang sila'y nag-iinuman, muli na namang nabanggit nila si Sanoy. Maging ang maestro nito ay nagawa na rin nilang mapag-usapan nila Manong Duming at Mang Carpio. Sa pagtatagal ng kanilang pag-uusap doon nabanggit ni Manong Duming ang isa sa mga tinulungang gabunan ni Castancio na nagngangalang Bugoy. Hindi rin basta-basta ang aswang na yon. Gawa ng nahawaan ito ng malakas na gabunan. Sa pagkikwento ni Manong Duming tungkol kay Bugoy at kung papaano siya natulungan ni Castancio, doon unti-unting napagtanto nila Nuli ang nais ipahiwatig ng ermitanyo na mensahe noong nakasipat sila ng 10 aswang sa daan. Hanggat wala kayong nakikitang masamang gawain ng isang nilalang, huwag niyo itong husgahan ng hindi pinag-iisipan. Kagaya ni Bugoy, marami-rami pa rin ang mga nilalang sa kaliwa ang nais magbabago.
Wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika ng ermitanyo ay ang pag-umpisang pagkwento nito tungkol sa abilidad ni Sanoy na kanyang nasilayan. Manong, maaari bang malaman ang iba pang mga abilidad ni Constancio? Tanong ni Danilo. Oo nga, Doming. Baka nga may alam kayo. Kami kasing mga kaanib ninyo ay walang kaididiya sa kakayahan ni Sanoy. Dagdag pa ng isang antingero na kanilang kaanib.